para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi din po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yun ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalo-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, you mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about the staff? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagra-rally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganung mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Na-mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na
makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po, in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from dun sa previous administration na parang against dun sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver na suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Tapos, on another matter, ma'am, recently nakipag-meeting po si First Lady Lisa Marcos dun sa some cabinet officials regarding sa preparation po for the ASEAN Summit. Ano na po yung update dun sa preparation ng government for the ASEAN Summit? May budget na po pala? Or para dun sa 2026? Actually, pinag-uusapan pa po yan. Nakausap ko po kanina. Yung mga naghahanda. Sa media affairs lang po tayo, ha? Yung Committee on Media Affairs and Strategic Communications. As of now po, meron na po silang nagawa. Meron na po silang master plan. At meron na din po silang technical working group within the PCO. So, kahapon po, nadinig ko rin po ang Secretary Jay. Kausap po ang ibang opisyales patungkol po sa preparasyon ng sa ASEAN Summit sa darating na taon. May magiging official capacity po kaya si First Lady dun sa preparation natin for the ASEAN Summit? Wala pa po akong alam sa ngayon. Itatanong po natin kung ano po kaya ang magiging papel kung mayroon man ni First Lady. Thank you po, ma'am. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, kahapon nabanggit ni Secretary Remulla na utos ng Pangulo tugisin yung mga nasa likod ng kidnapping ng 14-year-old student na pinutulan ng daliri. Baka may maidadagdag ho kayo. What are the President's thoughts on this particular crime, especially it being extra chilling and extra disturbing? Ginawa po sa bata yun. And I would like to ask that question in the context of apparently may pinupush pong narrative that it was that the peace and order situation currently is deteriorating not just in Metro Manila but in the entire country. Okay, itong nangyari na kidnapping na to, ilang kidnapping na ba ang napabalita natin ganito? Kung isa pa lamang po ang nangyaring ganito, of course, hindi po natin kagustuhan ang pangyayaring ito. Kaya po pag-iigihan pa ng ating mga ahensya na ito ay ma-prevent, ma-stop, mahinto. Pero para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari natin ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Kung pagbibigyan niyo po ako, hihingi po ako ng data sa mga susunod na araw para po mabigyan natin sa inyo kung ano ba talaga yung numero ng ganitong klaseng mga krimen na nangyayari sa atin. Ana Badjo, GMA News Online. I'm sorry, baka may reaction lang tayo sa China keeps on pressing the Philippines to withdraw the missile system from the South China Sea. Yung kahapon, ma'am, na sinasabi po nila. Uulitin pa rin po natin ang pinakahuling pronouncement ng Pangulo. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gustong mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Pareho pa rin po ng ating stance. Ang Pangulo, ganun pa rin po ang kanyang stance. Thank you, ma'am. Tuesday New, DCWB. Hi ma'am. Follow up lang po doon sa klase ng pangangampanya ni Presidente sa mga campaign rally na sumasagot, sabi niyo nga kanina, hindi naman pwedeng suntok lang ng suntok, kailangan din yung sumalag. Pero kailan po kaya masasaksihan ng publiko yung
the real platform na ikinakampanya ng bawat panig. Sa tuwing nangangampanya po kasi may batuhan ng kung ano-ano. Ang hinahanap na po ng tao ngayon ay yung kung ano yung kayang maipatupad ng ating mga kumakandidato. So, when will we expect the President na ganun naman yung kanyang maging tema sa mga campaign rallies instead of nagpaparinig o nagpapasaring? Sa lahat po ng campaign rallies na napuntahan po ng Pangulo, ang mga kandidato niya po mismo, ang kanyang mga sinusuportahang kandidato, ang nagsasabi kung ano ang kanilang magiging program, ang kanilang magiging proyekto para sa ikauunlad ng bayan at sa ikauunlad ng taong bayan. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin